Idol, good morning mga idol. So, good morning. So, meron naman tayong unit dito, no? So, ito ay Ford, Ford Expedition. Yung transmission niya, 6R80. Okay, so, tingnan ko pa yung model mga idol, ha? Nakalimutan ko kasi yung model mga idol. So, ito mga idol, na-test drive ko na itong sasakyan na ito. So, ang concern ng customer, pag malamig, flare o yung delayed yung engagement ng drive kasi para siyang nagno-neutral. Okay, so ngayon mga idol, tinis-drive ko, pag mainit siya, hindi na siya mag-flare, pero pag galing sa neutral, papuntang drive, meron siyang kaldag. Okay, tapos yung meron siyang code mga idol, meron tayong code dyan, ipakita natin yan. So gear 1 correct ratio. Okay, tapos yung mga possible cause niya sa yung code na yun mga idol, sa clutch. Okay, so papakita ko rin sa inyo mga idol, lagay ko lang sa screen. So ngayon mga idol, ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung ball body kasi tingnan ko baka mayroong mga nag-stock na spring or check ball or yung marumi. So try muna natin i-cleaning yung ball body. Okay naman yung takbo mga idol, nagsiship naman siya lahat. So yun nga lang, may kaldag. Tapos kung malamig, medyo mag-flare siya. Flare nga siya, para siyang nag-neutral. Lagay mo sa drive, para siyang neutral. Tapos revolution mo bago siya mag-engage. Okay, so marami yung dahilan mga idol, mga possible cause, pero unahin muna natin yung ball body kasi yun ang mas madali kaysa magbaba ka ng transmission. Okay, so ngayon mga idol, papakita ko dito sa harap. Ngayon mga idol, ito na yung ball body, no, na backlash ko na. So ayan, ito yung separator niya. Ito yung lower ball body, ito yung upper ball body. Okay? Tapos ito yung niya mga idol, electric connector. Kasama na yung mga input at saka output speed sensor. Okay? So ayan mga idol. So ito yung niya, PRND, yung kanyang park neutral safety switch. Ito yung input at saka dito yung output. Yan, yung maliit na yan. Okay? Yung maliit na yan. Okay? So tapos ito yung niya, temperature sensor sa transmission fluid. Okay, so yan, yun. Tapos itong blanco na itong idol, meron kasing model sa Ford sa 6R80 mga idol na merong computer, yung TCM nya hiwalay. So nandito yung TCM. Okay, pero ito mga idol, yung TCM nya siya, built-in sa ECM. So magkasama sila. O meron ding 6R80 mga idol na yung TCM kasama dito sa kanyang electric connector dito. So pero ito mga idol, wala tong TCM. Connector lang to. Okay? So ngayon mga idol, ito yung solenoid niya. Pito. So minarkingan ko lang to mga idol ng isa-isa para hindi magkapalit-palit. Yan. Check natin yan mga idol. Tingnan natin yung resistance. Tingnan rin natin kung gumagana ba siya o hindi. Okay, so sa ngayon mga idol, ayan, kung nabuksan ko naman to, so ayan, ang dumi. Kung makita nyo mga idol, so parang hindi nyo yata makikita mga idol dahil so ayan mga idol, dito sa ilalim, ayan, makikita nyo yan. Ayan, ang dumi, pailawan nga natin. So ayan mga idol, so madumi siya. Tapos dito rin, okay, tapos dito rin, tapos dito rin, itong mga idol, daanan to ng fluid. Pag barado siya mga idol, ayan, magkukos yan ng kaldag or kaya flare. O lalo na pag malamig, hindi pa siya masyadong initan, hindi siya mag-engage. Pag nainitan na, so malusaw-lusaw na to konti. Okay? Mahumok na dahil sa init. So yan yung possible cause mga idol, pero hindi lang tayo mag-focus dyan. Ito lang yung unahin natin. Meron man tayong nakita, linisan lang natin. Pero tanggalin ko pa tong lahat ng mga idol. Yung control valve nya, pati yung mga check ball, pati yung accumulator. Okay, meron yung spring. Tanggalin natin yan lahat.
para malinis talaga. Okay? Tapos ito yung separator plate niya mga idol. Yan oh. Dumi. Oh. 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 Madumi siya. So, check na rin natin to. Baka may biak to. O papalitan na rin natin. So ayan mga idol, update lang mga idol ha para makita ninyo. Para meron din kayong guide para kung magbaklas man kayo. Kasi baklasin ko to lahat ng control valve. Tapos sit aside ko mga idol. Isa-isa. Okay? So yan mga idol. Continue lang mga idol. Continue to watch the video. Idol, nilagyan natin ng marking yan na kulay green para hindi tayo masaag pagbalik natin sa check ball. So ayan siya mga idol. So marami pala tong check ball mga idol. So yan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So anim na check ball mga idol. Pito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos meron siyang spring. Yan. Ito ganito. Tapos meron siyang strainer dito. Yan, medyo mahaba. Tapos meron din dito, maliit. So dito mga idol, wala na siya. Minarkingan ko lang tong lock niya mga idol sa kanyang control valve. So ngayon, baklas na tayo. Okay, so ngayon mga idol, so tapos na mga idol, na balik ko na. So yan, minarkingan ko lang mga idol, lagyan ko ng marking. Yan yung may kain. Hindi siya maganda. So nilagay ko na yung lahat na control valve. So yan lang natira. So ngayon, stop muna tayo kasi hintayin natin yung customer kung anong decision niya. Kasi mas mabuti mga idol, palitan lang to buo. Kasama separator plate, buo. Kasi yung gas kasi yung loob mga idol, yung sleeve niya, yung valve may damage, may kain. Tapos yung sa loob may gas. Tapos hindi natin ma-repair yung loob mga idol. Okay? So yan, mas mabuti palit buo. Okay? So ito mga idol, meron tayong nakita na problema dito. So ito muna yung unahin natin. Kung mag-okay siya, so mabuti. Pag hindi mga idol, proceed tayo sa next na possible cause mga idol. Okay? So ngayon, stop muna ako mga idol. Kung darating man yung customer, gawan lang tayo ng ibang part. Yung part to siguro. Okay? So ito mga idol, Ford 2015. Okay, so 6R80, 6-speed automatic transmission. Okay? So ayan, meron akong ilagay dito na mga diagram at mga standard resistance. So i-attach ko na lang sa screen mga idol. So ayan mga idol, so ito yung reading ko kanina mga idol sa kanyang solenoid. Okay, so lahat ng kanyang solenoid mga idol, pasok siya sa resistance. So ito mga idol, ito yung reading ng solenoid sa luma na model 2015 pababa. Okay, so kung makikita nyo, ito yung sip solenoid E nya, so 10.5 ohms. Yung sa latest model 18.5. So i-check nyo mga idol, baka malito kayo mga idol. So ayan, meron akong i-attach na mga diagram and sa pag-overhaul. Bali ano niya mga idol, yung mga manual niya. Okay, so i-attach ko na lang dito sa screen. So pwede nyo i-screenshot o pwede nyo i-record. Okay, so yan mga idol. So yan. So hello mga idol. So ito na mga idol, no. So yan, ito na yung mga control valve niya. So tinanggal natin lahat. So yung mga control valve niya lahat mga idol. Yan. Tapos yan, solenoid yan. Okay? So dito yan, itong mga control valve mga idol, dito yan sa loob. Tinanggal ko mga idol. Yan. Kita nyo dito. Wala na yung laman. Okay, so ayan. So dito yan sa loob, tinanggal ko yan. So bawat control valve ito mga idol, meron yang function at saka meron yang pangalan. Okay? So tapusin nyo lang yung video kasi meron tayong diagram para masundan at maintindihan nyo talaga mga idol. Okay? So yan. So ito yung lower valve body, upper. So ito yung lower. Okay, so tapos ito yung mga control valve niya mga idol.
So ayan, ayan position ng mga idol, kung paano ko yan hinugot. So ganyan ko nilagay. Okay, so yung position na yan yung position pag nakapasok na dito sa loob ng valve body. Okay, so yan yung mga control valve niya. So ito yung solenoid. So ito yung solenoid mga idol, at tinisting ko na ito mga idol. So pasok naman niya sa kanyang standard resistance. So meron tayong standard resistance ito. Tapos meron din akong reading. Yung reading nito mga idol, tag 5.4, 5.3. Okay, so pero ito yung solenoid mga idol, 18 ohms. So yan, tapusin nyo lang video para makita nyo kung ilang ang standard resistance at saka ilan yung reading natin ngayon. Okay, tapos ito mga idol, pwede kayo mag-check nito mga idol kung gusto nyo malaman kung lumagitik ba o hindi. Mag-direct lang kayo ng positive at negative mga idol, 12 volt dito sa kanyang pin. So pwede na yan ma-testing. So ito, tinesting ko na to, nag-goods naman siya. So tumatrabaho naman. Okay, so ito yung mga accumulator nya, accumulator piston. Ito yung strainer, ito yung return spring, retainer spring. So ito yung check ball 2468. Okay, so ayan mga idol, ngayon mga idol, babalik ko lang dito yun mga idol. Yung control valve, ibabalik ko dito para baka may gumalaw. So ibalik ko mo lang dito sa sa kanyang pwesto. Pero ayan mga idol, dito meron tayong nakita. Maliban kanina na madumi yung valve body, ngayon meron tayong nakita. Ayan mga idol, hindi yan normal So ayan mga idol, yan, so scratch yung chrome niya natanggal. Okay, so hindi yan normal mga idol. Pag ganyan mga idol, i-skip yung fluid dyan. Okay, so itong valve na, control valve na ito mga idol, palitanan to. Okay, so yung ibabalik ko mga idol, yung okay lang. Pero ito, ibalik ko rin pero kailangan itong palitan. So kailangan pa yung sabihan ng customer. So yan control valve na yan. So bilang lang tayo, 1, 2, 3, 4. So pang-apat siya mga idol. So dito yan, dito yan, 1, 2, 3, 4. So dito siya mga idol. Hindi ito hindi to kasama. Okay, so dito lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 yan lahat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So pang-apat siya. So dito yan, 1, 2, 3, 4. So dito yan banda. So ngayon meron tayong diagram mga idol. So ayan mga idol, meron tayong diagram. So bilang tayo, 1, 2, 3, 4. So ito yung mga idol, ito yung may scratch. Tapos tinuro siya dito, ayan. So yung ngalan niya mga idol ng solenoid pressure regulator valve. So ito pala mga idol, ito yung pressure regulator valve ng solenoid pressure regulator valve. Okay, so pag ito daw magproblema mga idol, may problema dito mga idol, ito yung magiging cause nya or symptoms pala mga idol. So flare or harsh shape. Okay, so wrong gear start, torque converter clutch slip, harsh up shape or down shape, delayed forward reverse, solenoid performance codes, gear ratio code. Okay, so ngayon mga idol, sa symptoms niya dito mga idol, yung symptoms niya, so meron tayong napasok dito mga idol. So yung gear ratio, meron siyang code mga idol sa gear ratio. Okay, incorrect, gear 1 incorrect ratio. Okay, tapos delay yung forward at saka reverse pag malamig. Okay, tapos flare or harsh shape pag nilagay mo sa drive, kalabog. Okay, so meron siya mga idol, meron siyang symptoms na kalagay dito. So yan, marami siyang yung mga valve na yan mga idol, meron yang iba't ibang trabaho. Okay, so kasi yung problema nito mga idol, paglagay mo sa drive, may lagubo. Tapos kung malamig, ano siya, late yung engagement. So ngayon mga idol, ibabalik ko lang. Tapos itong valve na to papalitan natin. Tapos nilinis ko na itong valve body. Okay, so yung mga idol, so thank you so much mga idol. So i-attach ko na lang yung mga idol, tulad ng sinabi ko, i-attach ko na lang yung diagram or yung manual niya sa pag-overhaul at saka pag-check, saka pati yung mga trouble code. So thank you mga idol.